Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay dito sa Kalambag, Kalampag at Ambag ng Kabataan. Ako po si Nikki at welcome ko po kayo at sana po ay welcome niyo rin po ako. Namiss ko po kayong lahat. Kumusta po kayo? Ikaw, Kuya Akin, kumusta ka? Siguro ako, super busy ko ng our acquaintance party upcoming na. And super busy, no, yung alas 10 natin, no, kudos, no, to all colleges, education, arts, and sciences of the University of Southern Mindanao, Sida Power City Campus. Alam ko, malakas ang ulan, no, malakas ang ulan, pero ang Kalambag ay hindi titigil, no, sa pangangalampag, kasama nito ang ambag, hindi lamang sa ating bansa, maging sa buong mundo na rin. So ikaw naman, Rhea, kamusta ka? So, ayan. So, dito din sa amin kay Akim, nagdidilim na yung kalangitan. Talagang paparating na yung malakas hose ng ulan. So, anyways, despite sa kalagayan ng panahon, itutuloy natin yung alam ko ito yung isa sa mga magiging highlights ng ating nga ba ngayon, September, di ba? Kasi may mga makakasama na naman tayo. So, before that, magpapakilala ako. So, ako pala si Rhea Charita na dating team Kinapawan ngayon ay mapagpabilang na no sa Team Pioneer. So, ayun. Marami usapan sa mga previews, but unfortunately, yung talagang recent na episode ng Kalambag is hindi ako nakasali kasi nga yung mga dito yung mga technicalities hindi na iiwasan kapag talaga live. Ngayon, pagsisikapan ko talaga na hindi maglolobo yung internet connection dito. And I am very happy na marami tayo ngayon. Ibukha na naman yung nakasama ko ngayon. So, nandyan sa Tiniki, sa Rise, si Hana, at si Kuya Akim. And mamaya makikilala natin yung ating so, dito. So, bago yan, nandyan si Ate Riza para kamustahin din tayo. Hindi ba lobat ang Salamat. mo? Hello sa inyo natin sa Kalambag at nanonood sa atin sa live stream. Ako naman si Ate Riza ninyo. Pwede rin Riza, depende sa kung ano ang gusto ninyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Yun nga, marami tayo ngayon at medyo na-late tayo ng paso kasi medyo busy tayo sa kanya-kanya nating mga buhay. Pero thankful tayo dahil marami tayo ngayon at meron tayong kasamang guest na makikilala nyo mamaya. For the meantime, na ako. Sorry. kay Hana. Hello, Hana. Kamusta ka naman ngayon? Hello everyone! So, ayan, okay naman po ako dito. So, nasa Pampanga po ako ngayon sa aking family. And, nais kong kamustahin rin po dun sa atin sa Zambales, sa lahat. Okay naman po dito. Sa ngayon, kumalma na po ang panahon pagkatapos ng halos isang linggo rin na malakas ang ulan at malakas ang hangin dito sa Pampanga. And, ayun, napaka-blessed dahil sobrang dami natin at meron tayong mga guests. Ayan, natutuwa ako ng sobra at nakasama ko kayo mga ate at kuya. So, kumustahin naman natin yung mga guests natin. Kuya, yung pwede mo ipakilala mo ang ating mga guests? Ayan, no, may guest tayo ngayon. No? So, siyempre sa atin, no, hindi pa natin siya masyado kilala kasi, di pa natin siya masyado makilala kasi nga, this is our first time, no, ay, sorry, nahulog yung ano ko. Ayan, so, tapos ayun, no, tawag nito, kahit hayaan natin siyang Helen? Nandyan ba si Ate Helen? Ay, parang nawala ito sa ano. Kasi nga, talagang yung signal ay napakahina talaga. So, ayun. Medyo mahina talaga yung signal, no? Kaya, ayun. Talagang laban lang, no? Laban lang tayo ngayon. So, ayun si Ate Helen nga pala yung magiging guest natin. Of course, may pa sana kasamang isa. Pero hindi natin din alam na ano yung kadahilan na bakit hindi siya nakadalo. Ngunit, gayon pa man ay baka hahabol sila, no? Hahabol sila. Kahit aasahan natin yan, no? So, Hana, nabanggit mo na medyo malakas ulan, no? Di ko masyado na rin. Nabanggit mo na ba kanina yung parang recap ng ating tawag dito? Yung recap ng ating
na pag-usapan last episode? Okay, sa last episode po natin, ang recap is yung naganap na sa National Heroes Month. And yun, natalakay natin kung sino-sino ba ang ating mga heroes. Hindi lang sa mga national heroes, kundi sa heroes din sa ating buhay. And marami rin tayong mga natutunan. Nariyan na rin yung naipakilala ang hero rin ng lakas noong nakaraang episode. And at the same time, nagkaroon din tayo ng sharing about ano ba yung hulugan ng hero sa atin, at nagkaroon din tayo ng mga discussion na ano ba yung pwedeng maibahagi din natin nakaraang ang dami-dami nating natutunan, di ba Kuya Akim? At sobrang nakaka-blessed at marami talagang mga nabuksan na kwento. Ayun, no, marami talagang nabuksan na kwento nung araw na yon. Kaya kahit ngayon ay patuloy din tayong maghahayag ng ating mga saloobin, ng ating mga ideya tungkol sa tawag nito, tungkol sa at pag-uusapan natin sa araw na ito. So, Rhea, ano nga ba yung pag-uusapan natin sa araw na ito? So, ayan. Sa ngayon, mapag-usapan natin yung isa talaga sa mga masasabi kong importante sa atin mga mag-aaral. So, ito ay ating international literacy. Ano nga yun? Ayan. International literacy. So, sa ngayon, to give us more knowledge, alam ko naman yung sa atin, bawat isa sa atin ay may mga brief knowledge, pero ngayon may makakasama tayong talagang mapagkukunan natin ng komprehensibong information na talagang magbibigay linaw sa atin sa mga bagay-bagay na patungkol sa literacy. So, di ko alam kung nandito na ba si Ma'am Helen. Ma'am Helen, Ay. yung ating magiging guest. So, Ewan ko ba back to kung you, Kuya nandito na. Akim. Alam ko kanina I don't know. nandito si Ma'am Helen. Siguro, wait lang tayo ng ilang mga minutes siguro. So, ayun, hintayin natin si Ma'am Hele. Bago natin siya paunahin ng kanyang mga isasabi. So, isa-isahin natin yung mga pananaw natin. Ano nga ba yung mga pananaw natin? Ano nga ba yung status ng literasiya dito sa syempre dito sa mga lokal natin. So, unahin kita, Kuya. So, sa akin, no, pagdating sa literacy, no, yun yung tinatawag natin na sa madaling salita, no, wag na natin masyadong paligoy-ligoyin pa. Kasi nga, di ba na tawag neto, para di na rin malito yung ating mga kabataan. So, yung literacy, no, ito yun kung yung yung para mga basic knowledge na just like paano magbasa, magsulat at magbilang. Yun yung literacy, no? So, it means kung yung sinasabi lang illiterate ka, it means hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong magsulat, hindi ka marunong bumilang o magkwenta, ganon. Kasi sa basic knowledge na meron tayo as a person, no, na nabubuhay sa mundo. Napaka-importante na lahat tayo ay may mga ganitong aspeto, may ganitong katangian para sa gayon ay atin ito mabigyan ng tawag nito, highlight sa ating buhay. So, palagay nyo ba anong kahalagaan ng international, yung kahalagaan ng International Literacy Day, no? Para sa ating mga kabataan, kasi nga, di ba, mahalaga ito sa atin. So, ano ba yung kahalagaan nito sa buhay natin bilang isang kabataang Pilipino? So, unahin ko si Nick kasi comeback niya ngayon. Ayan. So, para naman po sa akin yung kahalaga ng pag-unitan natin ng International Literacy Day ay ito ay ang isang pagkilala at pagpapahalaga sa pagkatuto ng ating mga kabataan at saka sa pamamagitan nito mapupunan natin o magagawa ng solusyon kung ano yung mga pagkukulang o yung mga problema na kinakaharap ngayon natin sa bansa kagaya ng mga may mga marginalized sectors na
hindi napupunan yung kanilang kailangan sa hindi nami-meet yung kanilang kailangan na mga resources sa pagbabasa, pagsusulat, ganyan. Parang ganun. Oh. So palagi mo ba, Nikki, paano yung nakaka-apekto no yung pagiging ano nila, yung tawag nito, yung di ba sabi ko kanya no na mahalaga yung pagkakada literacy sa kanya na pamumuhay. So paano ito nakaka-apekto sa kanila like sa kanilang pamumuhay araw-araw? Kasi yung mention kanina no, na ano na tawag nito, yung si literacy day, kaya na yan ng pamumuhay no ng ating ng mga kabataan o ng mga tao. So ano yung ano tuloy? Pwede ka ba magbigay ng example no na nakaka-apekto sa buhay ng tao yung literacy? Ayan. So, para po sa akin, mayroon po siyang negative at positive na epekto sa buhay natin. Yung una po, yung negative ay kapag ikaw ay hindi marunong magbasa at magbilang, ganyan, matitake advantage ka ng mga ibang tao gaya ng pagbili mo, magtatanong ka kung magkano po ito, tapos sasabihin yung halagang hindi nararapat sa yung item na binili mo, gaya ng bumili ka ng isda sa palengke, 1 kilo, tapos yung bigay sa iyo ay napakamahal at saka parang nakukunan ka ba? Tawag Mm. dito, parang naibigay mo yung halagang hindi hindi sakto sa item na binili mo. Tsaka Mm. yung positive side naman nito ay kapag marunong kang mayroon kang karunungan sa literacy ay makakapagbahagi ka ng yung mga kaalaman sa ibang tao gaya ng ginagawa natin dito sa Kalambag. Tsaka naniniwala din ako na kapag ikaw ay marunong magbasa, magsulat, magbilang ay magiging asset mo ito sa pag-aaral mo, magiging asset mo ito sa pagtupad ng iyong mga pangarap at ito ay magkakaroon ng malaking impact sa iyo pagdating ng panahon. Exactly. Exactly, Nikki. No? Yun yung parang halimbawa na hinahanap ko na natumpak talaga o di kaya ano, she exceed my expectation no, di pagsagot ng tanong. So, thank you so much, Nikki. Kasi nga, people, makakatulong sa especially kung bibili ka, no, yung descriptions ng pinamili mo, hindi mo rin alam kung paano yung basahin kasi may mga descriptions yan, no, dun sa parang nakalagay example, tapos yung sinabi ni Nikki kanina, yung parang sa palengke, na magtatanong ka imbis na mas mababa yung presyo, bibigyan ka ng mas mataas. Ang sakit pa doon, hindi ka pa susuklian ng tama. Ayun. Yun ang ano na isa sa mga halimbawa na talagang dapat ating tatandaan bakit mahalaga ang literacy sa ating bansa. Baka may gustong idagdag si Hana. Go ahead, Hana. Kasi kayo na mention kanya yung parang ano, yung opportunity na ano, isa sa mga naging marginalized no sa ating bansa. So, kaya na kay baka may gusto siyang i-share. Tanang. So, ayan nga po, ang para sa akin ang literacy ay ang tama, yung sinabi rin po ni Ate Vicky na pagkilala sa at pagkatuto ng tao, pagkatuto na nating mga kabataan. Isa rin po yun sa naiisip ko na dahilan kung bakit meron tayong pagdiriwang para sa literacy. Hindi yung pagdiriwang sa kung kailan at paano ba natututo or paano natuto yung mga kabataan sa paunti-unti hanggang sa patuto na talaga sila na magsulat, magbilang at magbasa. Lalong na sa ITs na katulad namin. Sa mga IT na katulad namin dahil karaniwan talaga sa mga unang henerasyon at mga unang tao sa amin na tinatawag ay hindi nakapag-aral. Ngunit dahil nga po sa edukasyon at sa literacy, nagkaroon ng pagkakataon pang matuto at magkaroon ng nalalaman ang karamihan sa matatanda rin sa amin. Patuyo kay Akin. Ayan, exactly. Ano, no? Talagang, na-highlight niya na. So, ikaw naman, Nikki, ikaw ba yung ano, not Nikki, no? Si Raisa pala. Pero narinig ko kanina sabi ng tama. Bakit ito sabi mo tama? May gusto ka bang idagdag, Raisa?
Alright. Yes, tama yung mga sinabi nila at shinare nila na input sa atin kasi mahalaga naman talaga na kilalanin natin or ipagdiwang natin ang international literacy lalo na at tayo Kuya Akim, future educator tayo at alam natin na importante talaga ang maging literate ang mga tao, di ba? Hindi lang ang mga bata na magiging estudyante natin in the future, di ba? Kailangan talaga maging literate ang mga tao para hindi yun nga sinabi ni Nikki para hindi 'di ba ang ma-take advantage at maging maalam sa lahat ng sa mga desisyon sa buhay. May isingit ko lang ito kung ang mga tao ay literate in a good way na magagamit nila ito sa tamang pagdedesisyon, tamang pagpili ng mga bagay-bagay, especially sa mga bagay na makakaapekto sa karamihan, 'di ba? Yung alam mo naman na aware naman tayong lahat, 'di ba, na siguro ngayon ay ang mga nangyayari sa paligid natin ay bunga ng mga maling desisyon. Kaya ang pagiging literate talaga ay isa sa mga bagay na pwedeng makatulong sa atin para maka-go away tayo dun sa mga maling desisyon na nangyayari sa bansa natin and hindi ko na yun kailangang elaborate pa kasi alam niyo na yun yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin and um good thing yung pagiging literate ng tao kasi makakatulong siya para sa kabutihan hindi lang ng kanyang sarili kundi ng kabutihan pala. So yun lang Kuya Akim. Ayan, mag-ingat-ingat ka sa decision nyo, ha? So, maling decision. Hindi kayo ma-illiterate. Joke lang. No? Talagang ganun talaga, no? May mga ganun isa sa ganun. Tama naman si Raisa, no? So, ikaw naman, Rhea, parang 15 ka lang dyan. Si Rhea, no? Baka may gusto kang idagdag sa kanilang mga sinabi? Oo. Kasi sa mga narinig ko, lahat yun ay taga-tumpak na tumpak at napaka ang sa talagang para sa akin katagalan ay information. Yung literacy, ito yung foundation sa pag-aaral. Sa pag mo pa lang minumok gaya ng hindi pag-aaralan natin yung mga basic at fundamental na mga skills no ng isang bata. Nandiyan na yung pagbibila para sa susulat at kung ano pa kasi yung kung pagbibilang kasi nakabilong siya siguro sa numeracy at alam ko may nakalaan na episode para sa atin na pag-uusapan naman natin yung numeracy kasi 'di ba bawat school sa atin is nagkakandak sila ng literacy at numeracy tawag nun basta para siyang test sa mga bata na makasasabi na ang student o specific school rate ito yung sentro ng mga kabataan reader so mabisa ba talaga nila and ako yung nagagal yung is kabilahan sa pag yung mga standing students sila yung na-approach ng mga teacher nila na turuan yung mga na sa pagbabasa. So, sa paraan, tulong natin yung literacy niya. And, ay, sa mga sabi nga ni Ate Han, yung opportunity sa kailang mga kapag usapang literacy
mababa. Hana, and agree ako dyan kasi napansin ko din kapag parang nagiging general yung isang kapag sa IT ka, literally, let us bring mindset. Kasi yung mga yung ibang students yung sa isang komunidad. Diba? May mga kanyang napapayahan na hindi ng mga ordinaryong Pilipino. So hindi natin wag natin gawing wag natin gawin na isa lang yung mindset natin ang so as all literally alam ko naman tayo nag-aaral ng mabuti at ilaganap itong essence ng literacy. Ayan, back to you, Kuya. Nakamute pa na ako. Ayan naman, salamat sa bagay na lahat, no? Kasi nga, di ba, yung literacy na talaga, yung sabi nila na, of course, kailangan, guys, sabi ni kanina na kailangan maging illiterate tayo para tayo naiinsahan ng pagsamantalang tao. Sabi din na mahalaga yung sa mga katutubo. Kasi nga dati, no, tama yung sabi niya na kung babalik tayo sa prehistoric pa, hindi ganito yung way ng pag-aaral o yung pagbibigay ng literacy sa mga bata. Iba noon at iba ngayon. And of course, pero hindi pa rin mawawala, no, na talagang na nasabi ng karamihan ay ang pagkatuto ng bata ay laging nagsisimula sa bahay. No? So, palagay ninyo, anong papel ng pamilya, no, sa paghubog ng mga kabataan? Ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga magulang upang hikayatin ang kanilang mga anak na magbasa at magsulat? Alam ko na pagdaanan nyo to ng mga bata pa kayo. So, sino kaya? Ayan si Hana. Parang kinikilig siya. Ayan, Hana. So, paano ka ba natuto ng bata pa? Kasi po, nung story time, maikli lang ang kwento about my childhood. Nung bata po kasi ako, meron kasi, ang mga tita ko po ang talagang may nakapag-aral talaga. May talagang nag-aral na po sila. So, sila yung mga naging tutor, mga naging teacher ko nung nasa stage po ako na before ako tumungtong ng school. Dahil po rin yan sa yung magulang ko rin po kasi is hindi sila nakapagtapos. So, hindi rin nila, sabi nga po nila sa akin noon, hindi ko naman alam yan, paano ko ituturo sa iyo, ganun. So, isa po sa naging dahilan ng aking pagkatuto is yung tanong sa isip ko ng bata ako na, bakit hindi nila ako maturuan? Pasensya na po hindi dito sa side namin dahil malapit siya sa tulay or sa daan. Sige. Commercial. Go ahead. So, yun nga po. Dahil ang aking mga magulang ay hindi rin po nakapagtapos ng elementarya. Kaya hindi nila ako naturuan pagdating sa mga bagong bagay na katulad ng pagkatuto sa English ng maaga at yung mga bagong salita matutunan agad. Pero yun nga po, nagsimula ako ng paunti-unti. Nagsimula kami ng aking pamilya ng paunti-unti sa mga kapatid ko na po na unang nag-aral hanggang sa mga muna po sa mga tita hanggang sa mga kapatid ko na po. Dahil yung mga kapatid ko nga po na mas matatanda sa akin ay nauna sila nag-aral at nauna rin sila natuto. Ngayon sila po yung nagtuturo sa akin kapag wala silang pasok. Tapos yung mga tita ko rin po kapag wala silang ginagawa. Natural talaga na sa kanila nagsimula hanggang sa pati na rin po sila mother, at father. Natututo na rin po sila sa amin. Kumbaga, yung knowledge, nagpapasahan at saka nagbibigayan. Ganun po ang nangyayari noon sa amin. Dahil nga, sa history nga po talaga. Dahil sa, nagsimula na yung pamilya na umangat. Dahil sa nagkaroon ng natutong magbasa, natutong magsulat.
Pero at the same time naman po, ang childhood, nakasama ang pamilya at nagsimula sa kanila ang unang pagkatuto na namulatan ko. Ayan. Bakoy Kuya Aki. Ayan. Ayan, ganun talaga, no? Especially sa mga rural areas, no? Kasi nga, yung mga rural areas na bago pa lang na-influensyahan ng mga ganitong pag-aaral, ganun. Siyempre sa kanila, hindi namin alam yan kasi nga, di ba? Iba yung kinalakan namin ng pagtuturo gaya ng sinabi ko kanina, no? Sa ngayon, kaya kasi yung mga kabataan that time, no, gaya natin is talagang, kumbaga, sikap at syaga lang. But in the end, no, hindi lang naman yung pagkabasa, pagkatuto, at pagkasulat, o pagbibilang, yung natutunan natin. Kaya natin matutunan. Kundi yung magandang asal na rin. At yun yung nabigay sa atin ng ating mga magulang before, no, yung mga bata pa tayo. Siyempre, kailangan din natin matuto makipagkapwa-tao, ano. Mahirap yun. Mahirap kapag wala tayong ganon. Ayan. Wala tayo sa kalabag kung wala tayong katangian na ganon. So, nawawala ta si Nikki. Ayan. So, ikaw ba, Rhea? Same thought din ba? Same experience ba kayo ni Rice? Ha? Ni Hana? O you have your own story time too? Kuya Akim, isasiwalat ko na yung aking story. So, hindi kami same ni Ate kasi ako at yung mga magulang ko is talagang napag-aral sila ng mga magulang. Mama ko ngayon is a secondary teacher sa isang school sa Pilapag. And noon, so ito, a little story na lang din. Nung talagang nagsa-start mag-aral, syempre, sisimula sa, yung tawag sa amin noon, Kinder 1, Kinder 2. Pero ngayon, daycare, preschool, grade 1 up to grade 6. So ngayon, Kinder 1 ako nito. Di ko alam kasi na assignment, ginagawa talaga yan. Hindi kasi nakikinig noon. Kung hindi siguro teacher yung mama ko at kapag parang hindi niya, kapag walang, hindi same sa iba na kayaan lang yung mga anak nila, kung hindi ganun yung mama ko, hindi ko magagawa yung ganung mga requirements sa paaralan. So, ayun, pinagsikapan ng mama ko kasi feel ko, napagtanto niya yung halaga at importante ng edukasyon kasi yung mama ko is lumaki sa isang hindi naman talagang hindi talaga mayaman, hindi mayaman na pamilya. Simple lang yung pamumuhay nila. Masasabi mong pinaghirapan niya yung yung meron ngayon at yung nakapag-aral siya. So ayun, yun yung gusto niyang magiging pamana niya para sa amin. So ayun, gumagawa siya ng paraan na tinatanong niya sa mga anak niya, sa amin, na may mga ano ba kami, kahit kaya na namin na iliman yung mga sarili namin, ginagawa niya pa rin na, matutulog na lang kung hindi niyo pa ginagawa yung mga assignment, yung pinapagawa ng mga teachers niyo sa inyo, ganon. So, parang dagdag na, na lang din siya, parang reminder sa amin na si mama is, talagang nag-strive siya na makawit namin yung isang inklusibo na edukasyon, no? Para naman talaga sa amin. And ayun, hinahikayat ko sa lahat ng mga kabataan dyan na nag-aaral, na talagang full force yung mga magulang nila na nagpapaaral sa kanila. Don't waste the chance. Kasi alam ko, may mga bata dyan sa lansangan na naghahangad ng mga na dito sila sa mga pwesto natin. So ayun, kasi ilang years lang naman yung sakripisyo natin. And natin yung mga bagay na gusto natin, yung mga kung gusto natin kunin. So ayun, yung pag talaga ng magulang is very important, no? Sila yung taga-push sa atin na gawin yung mga bagay na makakabuti sa atin. So sa atin, Nikki naman, kasi nag-off ka kanina, ikaw sana yung magsasagot. So, ano yung importansya ng mga magulang, no, sa mga anak nila? Patungkol sa rin. Naka-off ko po, Ate Nikki. Ayan.
So, para naman po sa akin, pareho po tayo, Ate Rhea. Naging teacher ko din po yung mama ko nung kinder, ganyan. At siya rin po yung naging unang teacher ko upang matuto ako sa pagbasa, pagbilang, ganyan. Tsaka ngayon po, malaki na rin po ako. Kaming dalawa ni Ate Riza, no? Magkapatid sila kami pareha. Yan. Kami rin po yung nagpasa ng knowledge. Kami rin po yung nagtuturo sa mga kapatid namin, yung mga bunso, ganyan. Para rin po mag-guide sila sa pagkatuto, pagbasa, pagbilang, at mga pagkatuto sa mga bagay-bagay, mga basic needs, ganyan. So, andito na po pala si Ate Helen, Kuya Akim. Nakapatay pala yung ano ko. I think dalawa sila, no? Sila to yung dalawang guest natin. No, so, Dalawa kami. ayan, dalawa sila, no? So, ayan. Hello po sa inyo, no? So, by the way, hayaan natin sila magpakilala. Oo. Kasi nga, ano, no? Hindi sila nakapagkilala kung hindi sila ngayon lang sila nakabalik. So, okay po. Tita Helen o Miss Helen, pwede po ba kayo magpakilala? Ay, ako po si Helen Abara. Matagal po ako nagturo ng literacy. Mula nung 1984. Yan. Oh. Ito yung namin na sa Lakas, priority program mula nung 1984 hanggang sa kasalukuyan. So, naging ALS teacher po ako 1984 hanggang 2002. Tapos ALS teacher, nagkaroon na po ng ALS teacher ng 2003. So, naging ALS teacher ako ng 2003 to 2017. Yan. Tuloy-tuloy po yung aming pag-aaral pagtuturo ng literacy. So, top teacher po sa ITS naman namin. So, yun po. So, kasama ko po. Sige po, pwede po ba kayo magpakilala po? Hello, magandang hapon. Ako, Erlyn Hugatan. Dating ng basic literacy sa bata at sa matanda. Ngayon ay tribal kagawad ng aming pamayanan at kasalukuyang sa mga gawain sa paaralan mula elementary hanggang high school sa aming pamayanan. Ayan, no, maraming salamat po, Ma'am Jerilyn po, no, saka si Miss Helen, no. Kasi pagkakalala ko, no, yung ALS before 2003 is parang sinisimulan pa siya, no. Hindi pa siya talagang nais sa batas kasi nga late na nais sa batas yung ALS Act. So, alam ko. Actually, nung wala pa kasi ang ALS, hindi pa ALS ang tawag dyan eh. Ang tawag pa nila dyan yung non-education. Pero kami nag-literacy. Yun. At may sarili kaming module na ginagamit. Batay doon sa sitwasyon ng mga katutubong AITA. Yun. Ayun, no, maraming salamat, Miss Helen. Kasi nga itong ALS, no, Alternative Learning System, ay nagbibigay ng daan din, no, para sa ating, of course, sa lahat, no, bata man, no, matanda, o anong gulang ka man, no, nagbibigay ito ng daan sa ating lahat upang matuto sa ibang alternatibong paraan, no, na yung mga hindi kaya pumasok sa mga formal classrooms kasi nga may maraming mga hadlangs, gano'n, due to some reasons, kaya nagkaroon tayo ng ALS, no, and we're happy, no, na nagtabata sa ALS na talaga. Magpapatibay, no, na ang literacy ay hindi lamang tulong sa, hindi nakabatay sa edad, sa kung ano yung kakayanan mo. Basta lahat tayo ay may karapatan magkaroon ng literacy, yung ano tawag nito, yung pagbasa, pagsulat, pagkakayong pagbibilang, oo. Sabi niyo sa literacy na dapat rin matutunan. So, ayan. So, para ba sa inyo, since alam ko na tatagal nyo na sa serbisyo, no, bilang mga literacy advocate. Ayan, sa inyo ba, no, sa inyo po ba, ano yung role ng mga magulang, no? Ano yung papel ng mga magulang para magkaroon ng literacy yung mga anak nila at paano nila mahihikayat yung mga anak nila na magbasa at magsulat? Kasi naalala ko dati yung bata ako, no, nandun yung
mga posters ng ABCD, 1, 2, 3, ganon. So, sa inyo po ba, ano po ba yung yung maaari pong gawin ng mga magulang? So, unahin natin si Helen. Oo. Siguro ang unang gawain kasi tayong mga magulang ang unang may tungkulin na magturo sa ating anak bago pa doon sa paaralan, di ba? So tayong tungkulin natin bilang magulang na doon pa lang sa bahay, turuan na sila ano itong mga paano yung magbasa at magsulat. At tawag doon, para pagdating sa school, hindi na sila gaanong mahirapan. Di ba? Tayong kaunang teachers, yan ang ating mga anak. Di ba? Yun. Thank you so much. No, si Miss ano kaya? Baka may gustong idagdag si Miss Lynn. Tama po ba, Jerilyn po? Sige po. Sa kaming mga magulang naman, hindi, bukod sa pagturo ng paano magbasa, magsulat, kasama din sa itinuturo natin kung paano tayo makipagkapwa-tao, rumispeto sa kapwa, at paano natin mapalago yung pananalig natin. Yes. No, thank you so much, no. At saka yung nabanggit natin ito kanina yung paano yung pagiging pagkakapatao, no, talaga. Kailangan matutunan. Pero Miss Helen, medyo curious lang po kasi kami mga kabataan. Tama ba si Hana yung nag-mention kanina, no, na sa akin din that masasabi ko na yung mga parents ko before is ano tawag nito, pero mga parents before, especially sa akin, sa nanay ko po, na hindi talaga siya ganong marunong magbasa, magsisilip, ganun po. So, ano po yung maring gawin ng mga magulang po if may mga ganyang cases po? Kasi that time kasi, no, hindi masyado na natutuldukan yung tungkol sa pag-aaral o yung sa literacy. Especially way back before mga 90s pa, ganon. Unlike ngayon na grabe na yung mga benefits, no? So, para po sa inyo, Miss Helen, ano po ba yung pwedeng gawin ng ating mga magulang? Despite na hindi nila kaya magturo magbasa, magsulat kasi nga, di ba? Sorry po ha, di ko po ibig na mag-offend po, pero batay lang po ito sa karanasan po. Kasi sa iba pa po mga kabataan. Anak, sorry. Sandali lang ha. Lulubat na ako. Sandali. Mawawala ako, anak. So, Sige po, sige. So, ayun. Your time, meron Len. na yung connection. Sandali lang, anak, ha? Sige po. Sige po. So, yan. Hadlang talaga yung connection at saka yung yung gadget, no? And interrelated to sa magiging topic natin ngayon, no? Kasi of course, balikan natin tungkol sa question. Kasi kahit tayo, no, curious din tayo, no? Especially tayong dalawahan na kasi na-experience ko rin yan din. Kaya kasi, hindi ko nang sabi dito siya marunong magsulat, din siya. Makabasa man din siya, pero hindi gaano kabilis. O, yung parang, parang tawag natin, yung talagang bihasta talaga, no? Di ko talaga masasabi na ganun ha, no? Kasi nga, no, naalala ko before, grade 3 ata ako, yung parang may indicator kung sino yung mga bata na marunong magbasa. Ganun yung parang slowly, strongly fast, ganon. Yung faster, neutral, yung parang may mga indicators. Naalala ko tuloy yung grade 3 ako no na Of course, sa English, sa Filipino, siguro, maybe strongly fast ako kasi yun talaga yung ko. Pero pagdating sa English talagang nilagay talaga sa neutral. Kasi hindi talaga ako, when it comes to English talaga, ayun, medyo tolelat ang lola nyo. Ayun, so ganito, no, since nabanggit natin kanina tungkol sa gadgets, no? So, ano nga ba yung papel ni technology, no? Kasi nga, nowadays is technology, no? Para ma-enhance yung literacy at paano maaaring gamitin sa mga lugar na may limitadong access na resources. No? Sayang sana, no, sinamit Helen sana yung magandang tanongin neto, no? Kasi nga, kaya talaga yung may mga experience sa mga ganito. Of course, si Hannah rin. So, sa inyo ba, paano ba, no? Ano ba yung papel ni teknolohiya, no? Para ma-enhance yung literacy ng mga bata. And paano ba natin ito magagamit to? Kasi sa mga rural areas is, especially kinahana sa akin, sa rural kami, no? Kahit na city, so we consider this as new, as rural pa rin, no? Na gamitin sa lugar na may mga limitadong resources, especially yung internet connection. Sige nga, si Nikki kaya, oo. Para naman po sa akin,
yung papel ng teknolohiya para sa pag-enhance ng literacy ay hindi ko po kasi ma-picture out yung pag walang limitadong resources. Para po sa akin yung ah, other other way na makapag-enhance ng literacy yung teknolohiya ay gaya po ng panonood ng YouTube, ganyan. Iba sa YouTube, yung mga kabataan ngayon natututo sila yung sa Peppa Pig, yung Cocomelon, ganyan. Ah, sa pag, sa pag-observe mo ng mga kabataan ngayon, lalo na yung mga 3 years old, ganyan. Pag nanonood sila ng mga Peppa Pig, minsan na ano ka na lang na mapapawaw ka na lang na ganito. Ay, bihasa na sila sa pag-i-English, ganyan. Nagiging may mga accent pa, ganyan. Tapos, madali nilang nagigets yung mga lesson. Tsaka, di ba, may mga music, video, ganyan. Mas madali na i-internalize yung lesson kapag in singing form ba. Madali nilang maintindihan yung mga lesson, ganyan. At saka yung mga ibang bagay gaya ng yung hazards ba, yung sa poverty, ganyan. Yung may kapatid kasi akong maliit, ganyan. So, minsan na ano siya, nakasama siya sa biyahe, tapos linalagay niya yung kamay niya sa bintana ng ng sasakyan, tapos na-realize niya na sinabi daw sino ba yun, yung aso ba yun, yung policeman, ganyan, it's dangerous daw na ilagay yung kamay sa bintana ng sasakyan, kaya nagre-raise din siya ng awareness yung teknolohiya, ganyan. Yan po para sa akin. Ayan, maraming salamat, Vicky. Pero natatanong din natin minsan, kasi yes, pwedeng ganon. Literacy, part din yun siya kasi nga, di ba, talagang na-witness ko rin yan. But how about dun sa Siyempre sabi, nabanggit mo kanila yung platform na YouTube. No? Siyempre sa YouTube, hindi lang Peppa Pig yung yung napupunta dun sa na-scroll. Sometimes may naliligaw din, no? Although kahit yun yung palagi mong pinapanood, pero may mga sometimes na may mga na-scroll na mga other content na hindi pa dapat mapanood ng mga bata. And sometimes yun yung nagagaya ng karamihan ng mga bata na hindi nila masyado naiintindihan talaga yung content, and basta na lang nilang gano'n. So, para basta yung may role din ba yung parents when it comes sa panonood ng mga bata ng mga content through internet? Para sa mga irrelevant na content na mga bawal sa bata, ganyan, diba? Meron naman po tayong obligasyon mga nakasida, mga bilang din po, na maglagay ng parental control. Dahil na pag-chat. Gadget ngayon, yung parental control na makokontrol ng mga mas nakakatanda papanood ng mga bata. Yan. Nare-restrict ba yung mga para sa mga matatanda at saka Pag ibabalik ko. Ito. Ayan, salamat. Kailangan talaga yung guidance ng ating mga bata when it comes to... Ayun, okay. Nandiyan na sila. ate. Ayan. Kala ko ako'y nakamute. Sorry, no? So, ayun, no? Kailangan ng guidance ng mga parents. So, ayan naman, pag nakabalik nata sila Miss Helen, no? So, hi, Miss Helen. Okay. Hello, sorry. Diyos ko. Nanghiram na kami ng ibang laptop. Okay po, kasi naintindihan din po namin. Kasi minsan, kadalasan, yan din po yung problema namin sa Kalambag. Pasensya na talaga. Sorry. Wala pong problema yon. So, ayoko na tayo po, Miss So, okay. I think ready na ho kayong dalawa. Oo. Yes. So, ayan. Kasi nga, di ba, nabanggit kasi ni Nikki kanina yung
yung pagdating sa technology, no, yung mga bata is pwedeng matuto through Google, through YouTube, no, yung ada mga content videos, no, and of course, para sa inyo po ba, para sa inyo po ba is ano, paano po mahalaga, gaano po kahalaga yung ano, o ano po yung papel ng teknolohiya sa pag-enhance po ng literacy ng mga bata, no, and mayroon pa rin, kailangan din po ba yung guide ng mga parents po pagdating po doon sa paggamit ng teknolohiya para matuto yung mga bata. Anak, sa totoo lang, sa ngayong panahon, mas magaling pa sila sa amin, kayo, sa paggamit ng teknolohiya. Sila yung nagtuturo sa amin ngayon yan. Ngayon, sa ibang usapin, kami mga parents, gabay kami doon sa mga bagay na hindi naman nila alam. So, ganun lang yung ngayon, di ba? Iba na kasi ang panahon ngayon eh. Mas magaling kayo sa teknolohiya. Hindi naman po. Kasi po, Miss Helen, kasi Miss Jerilyn naman po yung tatanungin natin. May mga times kasi na, yung sabi po ni Nikki kanina na pwedeng manood sa videos. Kasi nga, minsan nga yung mga bata, mas magagaling na sila mag-English. Oo. Then, may mga times na, kumaga, dadating lang doon sa ano, parang sa hindi inaasang pagkakataon na may mapapanood sila na hindi pa dapat pwedeng panoorin ng mga bata, no? No, yung gaya pa sa ano, yung parang nasa rated PG, rated G, ganon. So, mahalaga pa po ba yung guide po ng tawag nito? Ng mga parents po pagdating sa ganung mga bagay po? Para sa akin, mahalaga yung nandiyan pa rin yung parents na gumagabay. Parang ako, pag ang mga anak ko tumitingin sa mga cellphone nila, kailangan tinitignan ko kung talagang ginagamit sa pag-aaral o kung nanonood lang naman. Kasi priority ka ko pag gumagamit ng cellphone, yung pag-aaral mo na yung inuuna, hindi yung manonood. At saka kung may nakikita akong, halimbawa, hindi nararapat panoorin ng bata, halimbawa mga elementary, talagang sinusuway ko na wag yan. Ibang panoorin. Yung matututo, hindi yung mga, kasi makikita mo nga mga cartoons na si Granny, ganyan yung mga pinapanood ng bata. Pag Granny ka, ako ayaw ko yan. Gusto ko yung pag-aaral, tungkol sa pag-aaral ang pinapanood. So, dagdagan ko lang siguro anak, mahalaga yung guidance talaga ng bawat parent, lalo na ng mga bata sa panonood, no? Kailangan nandoon ka sa tabi niya para ipaliwanag na eto yun, kung halimbawa nanonood siya ng mga, di ba, yung mga bata kasi mahilig yung mga T-Rex, mga dinosaurs. Sabi ko, anak, sabi ko, nag-aaway sila yan kasi yung pinapaliwanag ko kung bakit. So, mahalaga na naiipaliwanag sa mga bata na nanonood bakit niya ginawa yun at bakit hindi dapat gawin yun. Mahalaga pa rin ang guidance. Kailangan talagang guidance the rated PG at gabay ng mga magulang para sa batang manonood. Ay, pwede na ba? Oo, ganun talaga. No? Kailangan yung guidance talaga ni parents. Kasi before naalala natin talagang hands-on talaga. No? Especially yung yung mga nasa network natin, mga officials, no? Na talagang sinusubaybayan nila yung mga videos, kung ano ba yung mga yung mga tatak na rated G, yung pwede sa lahat, rated PG, pwedeng panoorin naman, pero kailangan yung guidelines sa parents, yung rated SPG naman, yung strictly parental guidance, bawal talagang panoorin ng mga bata. So, kailangan mga parents, alam natin yun. Oo. Alam natin yung mga gano'n, no? Tama naman, Miss Helen, ba po, para alam nila na bakit talaga yung mga dapat para sa mga bata, para sa mga ganito, yung paggamit man na sa pag-aral, sa panghabang buhay. Kasi nga, di ba, sabi ni Miss Helen na iba na yung mundo ngayon. At dahil na may mga ganyan may mga ganyang mga nangyayari, di natin alam, no, isolated ba to o common case. So, ano ba yung mga hakbang Miss Helen at saka Miss Jerilyn, no? Ang maaari mong imong kahi upang mapalakas ang suporta para sa literacy program sa mga paaralan. Kasi pagkakalam ko may mga paaralan po na mayroong mga literacy program gaya ng pagbabasa, pagsusulat,
reading comprehension, ganun po. So, sa inyo po, ano po yung mga pwede niyo po maimungkay o may suggest po para mas mapalakas yung literacy campaign natin sa Tumban. Siguro ang So, si doon Jeremy, pa tayo as parents, no? Pagdating sa school ng mga anak natin, dapat tinatanong natin, ano ba yung mga kailangan nating gawin, mga homeworks nyo? Alin ba yung hindi mo naiintindihan? Para tutulungan kita, parang ganun. So parang kailangan tayong mga magulang, inisyatiba kasi minsan ng mga bata, syempre nahihiyang, parang nahihiya silang sa magulang. So tayong mga parents, tayo na yung dapat nagtatanong at kumustahin. Parang ma-feel nila na tayo ay hindi yung magulang na strikta, kundi magulang na nakakaintindi. So, yun, matulungan natin sila sa mga lessons na hindi nila naiintindihan. Doon. At doon naman kasi minsan sabi niya may mga problema nga, paano ko yung parents hindi naman na marunong nga magbasa magsulat? So yan yung aming tungkulin na nakakabasa at nakakasulat, naturuan yung mga parents na magbasa at magsulat para matulungan yung mga bata o mga anak nila. Actually ang pangarap namin sa aming samahan, mawala yung illiterate. Yung sinasabi hindi makabasa, makasulat ng mga parents, mga problema ganyan. Kaya kami tuloy-tuloy pa rin talagang naghangad namin na maturuan pati mga parents na hindi marunong magbasa magsulat para maging kaagapay ng mga anak. Kasi tayo ng magulang ang dapat na pangunahin at tuturo sa ating mga anak. Yes po. Sige po, Miss Jerilyn, baka may gusto mo kayong idagdag? Bali naman sa akin kasi sa pagtuturo ko noon sa mga matatanda, nagkakandak muna kami ng halimbawa mga pag-aaral kung sino yung mga magulang na hindi talaga nakakabasa at nakakasulat. Kasi kami pinupush namin sa mga magulang na kapwa ko katutubo na magpaaral kasi ayaw maranasan yung mga naranasan nila. Tulad nga lang sa pagsusulat at pagbabasa. Marami sa amin ang hindi nakakabasa at nakakasulat na nagiging dahilan kung minsan naluloko. Kaya pag halimbawa, lalo sa politika, pag sa butuhan, maraming illiterate sa amin. Pero nga, mula nung tinuruan na sila na magsulat, kahit unang litra pa lang ng pangalan nila o kaya apelyido nila, alam na nila na hindi sila maluloko pag may mag-a-assist sa kanila. Lalo kasi pagbutuhan sa amin, marami ang nag-a-assist sa mga kapwa naming katutubo. Pero nung pinush talaga yung pag-aaral at pagsusulat na kahit pangalan man lang, maisulat nila o kaya mabasa. Sa amin kasi halimbawa panahon ng politika, ang mga pangalan ng kandidato tinuturong basahin yan isa-isa para pag magbubuto sila, alam nila na hindi yan yung sinasabi kong pangalan ni ito. Kaya at least alam nung matatanda na hindi sila maluloko. Kaya may kagandahan sa amin yung pagtuturo ng literacy. Kasi dito, hindi lang sa pagsusulat, hindi lang sa pagbabasa, hindi lang sa pagbibilang. Dito tinuturuan kami kung paano kami magtutulong-tulungan, magkakaisa, lalo sa mga proyekto na binibigay sa aming pamayanan. Yan po. Yan. At sa pagtuturo din ng literacy, dagdag ko lang, na hindi lang yung basta nga magbasa, magsulat, magbilang, kundi tinuturuan pa rin namin sila kung papaano magsuri sa mga salita na nabubuo, sa mga sentence na nabubuo. Sinusuri yan at inaalam, halimbawa may mga sa mga words na nabubuo is may mga problema na may kaugnay sa buhay ng mga tinuturuan namin. Yun, dinidiscuss namin yun. So ibig sabihin, natututo na silang mag-aral, natututo pa silang alamin paano bigyan ng solusyon yung mga letra na nabubuo batay sa sitwasyon. Yun. Oo, no, kailangan talaga ng ganun kasi nga, di ba, even sa atin, yun din yung mga problema na dapat natin natin. So, that is why, sa ating mga, sa ating, isa sa ating mga panawagan din, pero mamaya na yun, mamaya na yun. So, baka naman may gusto pa kayong imungkahi mga kabataan, maliban sa sinabi nila Miss Helen at ni Miss Jerilyn. So, unahin kita, Rhea. Ayan. Kasi para medyo chill ka today. Ayan. So, ano ba yung pwede mong maimungkahi,
para mapalakas ang suporta para sa literacy program sa mga paaralan. So yun, agree ako kay Ma'am Helen. At ano nga yung name ng ano niya? Ano po yung nakalimutan ko, sorry. Ang daming po. Jerlyn po. Ay, Jerlyn. So hello po at Ma'am Helen. Jerlyn. So ako na napansin po yung time na magkasama tayo. Sana kanina mas marami pa po tayo na pag-usapan. Pero sa susunod na mga na muling maging bisita namin sa aming episode. So ayun, ano yung question ko, Kuya Akim, ano yung magiging ambag ko? Oo, para ano yung pwede mong masuggest, no? Para mapalakas yung yung kampanya natin tungkol sa literacy and sa mga literacy programs na rin na pwede natin supportahan. Kasi ang daming minensyon kayo na ni Miss Helen at si Miss Jerlyn. Go ahead, Rhea. Siguro yung ambag ko bilang isang kabataan, siyempre makilahok sa mga programang yung talagang sinusulong ng paaralan, kasi iba't ibang yung iba't ibang paaralan is may iba't iba silang mga paandar, may sometimes may mga yung mga student council natin, may mga sila mga tawag nito, mga ito na makakagawa sa magandang propaganda sa isang paaralan patungkol sa literacy. So agree ako doon kay Ma'am Helen na yung hindi lang yung naibahagi nila doon sa yung sabi ni Ma'am Helen na yung ALS, hindi lang pang academic ko yung naibabahagi nila, pati na din yung behavior, yung tamang asal ng isang bata is hindi lang sa pag-aaral naman, hindi lang kailangan maging literate natin, pero hindi talaga masasabing literate ang isang tao kung wala kang magandang asal. So ayun, isa sa gusto kong gusto kong parang gawing platform kung siguro kung may mga programa, syempre yun yung pagkakaisa ng magandang asal at saka yung syempre yung pagiging literate natin. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Helen kanina. So kay Ate Nikki kaya. Ayan. Para naman sa akin, yung magagawa nating programa bilang isang kabataan ay tama yung sinabi ni Rhea na pwede tayong makilahok sa mga programa ng paaralan. Tsaka sa kolehiyo, di ba, may tinatawag tayong NSTP, yung LTS, yung mga nagtuturo sa mga kabataan na magsulat, magbasa, ganyan. Para sa akin, para mas maengganyo yung mga kabataan at yung mga mag-aaral natin na mag-aral, ay mag-add tayo ng recreational activities gaya ng team building, ganyan, para mas maging maengganyo sila na masaya yung pagkatuto nila bilang nasa loob sila ng paaralan at center na kung saan sila makakatuto. Yan. So, si Hannah. Si Hannah kaya baka may dagdag. So, ayun nga po. Way back 2022 po, sa lakas po kasi, year 2022, si Sir Eves, so, shoutout ko kay Sir Eves, dyan sa lakas. Way back 2022 po kasi, may program po ang SSLG last year na yung Kariton, lahat ng SSLG na available pag Saturday is naglilibot sila, may dala silang mga laruan at saka libro, and ang pinag-focusan nila is yung mga bata na hindi pa pumapasok ng school pero kailangan ng pumasok, hindi pa naipapasok na nun. Pero
mga kabataan rin po ng lakas ang maglilibot kasama ni Sir para magpabasa at magturo magsulat. And isa rin po sa if I'm not mistaken po, nagpatupad po yata ng batas bago bumaba sa pwesto po si President po ng DepEd, si Ma'am Sara Duterte, na magkaroon ng Catch-up Friday. So yung Catch-up Friday rin po is yung naging isa sa nakatulong sa amin noon na mas patatagin pa ang literacy at numeracy sa school. Lalo pa po nung panahon na nasa junior high school at saka senior high school pa po ang mga estudyante, lalo na po sa lakas. And marami rin po kasing programa ang lakas rin sa mga kabataan at saka sa mga estudyante na nagtuturo at saka nagpapanatili ng pagbabasa at pagsusulat, lalo na mayroon naman pong library ang school. And yun po, isa rin po yun sa nakatulong na dahil kadalasan kasi simula po nung nagka-COVID, di ba po, marami talaga na yung nakakapagtapos sila or nakaka-adjust sila ng grade level pero hindi pa pala nila sobrang ganun kagamay ang pagbabasa at pagsusulat. So, yun po, ang naging malaking tulong din ng literacy at saka ng pagtuturo ng numeracy lalo na sa aming mga kabataan. At saka, siguro kung ang may ano ko rin po, ang may ko bilang kabataan, ang bag ko bilang kabataan is yung pagkatuto na meron ako is yung i-share ko rin sa iba. Yung kung ano meron yung akong knowledge is pwede kong i-share sa kanila at saka dahil syempre may nalalaman na rin, pwedeng dahil alam mo na, pwede mong i-share, pwede mong i-ano rin sa kanila na kung ano yung nalalaman mo para lahat is knowledge. Yan, back to you, Kuya Akim. Ayan, exactly, Hana, no? Maganda yun, no? Na talagang actually, kayong tatlo, no, ang dami nyo na-suggest no, na pwedeng matulong ng mga kabataan para ma-address itong pagtulong no, sa mga literacy program. So, gusto ko naman malaman, no, galing kina Miss Jerlyn at kay Miss Helen. No? So, sa inyo po bang dalawa, paano po ba pwede makatulong pa yung mga kabataan natin no, na sumuporta sa kampanya natin tungkol sa literasiya o sa literacy no, para mas focus pa yung yung kampanya natin ng literacy sa ating bansa. So, sa mga ganun po bang bagay, meron po bang may ambag po ba ang mga kabataan tungkol sa literacy? Ayan, si Miss Helen. Sige. Malaki ang ambag ng kabataan. Kasi sa amin, sa Mahan, talagang ang second liner na tinuturuan namin ay mga kabataan. Paano magturo, paano mamahala o magturo ng tamang pamamaraan para matuto yung mga bata na bata at saka matatanda. So binibigyan namin sila ng mga trainings paano i-handle yung tuturo ng literacy. So may mga trainings na dapat na turuan ang mga kabataan para sila naman yung mas magbahagi doon sa mas nakababata sa kanila at makatulong din sa mga magulang nila mismo na maturuan sila na magbasa at magsulat. Yeah. Para sa akin, malaki ang ambag ng mga kabataan lalo sa aming pamayanan. Ang mga kabataan kasi sa amin tuwing Friday, nagkakaroon sila ng pulong dito, malalaman, nagpupumustahan sila, malalaman kung nagkaroon ng mga problema sa school at kung saan nahihirapan ang ibang mga estudyante. Halimbawa, sa kanilang pagpupulong, isa-isang nagre-report ang mga mag-aaral o kabataan. Doon nila malalaman kung saan mahina, saan malakas, o kung saan yung magagaling ang mga kabataan. So, pag nalalaman nila na may nahihirapan sa kanilang pagpupulong, may nagko-commit na halimbawa ito magaling sa ganito, sa math, magaling sa English. Yung lahat ng nahihirapan, pupunta doon sa mga gustong magagaling na magturo. Doon na ipapakita na ang literacy talaga ay
makikita na ipinupush talaga na dito nagtutulungan lalo na sa pag-aaral. At hindi lang sa pag-aaral, kung may mga problema na i-encounter, dito din nagkakaroon sila ng parang counseling, nagtutulungan kung nagbibigay ng mga gabay, advice, o kung paanong solusyon ang gagawin. Kaya malaki ang ambag ng literacy sa mga kabataan. Ayan, maraming salamat, Miss Paulino, si Miss Jerlyn, no? Maraming salamat kasi nga talagang konti yung kabataan natin dyan sa lugar ninyo and maging sa lugar na rin sa buong mundo na talagang nagtutulungan yung mga kabataan, no? And of course, pwede natin magamit at yung mga social media, no? Kaya nabanggit ni Nikki kanina, YouTube, Facebook man yan. Of course, Kalambag din po ay nakikiisa po. Ang Kalambag po ay nakikiisa para sa pagsuporta, no, sa ating literacy campaign o literacy programs natin dyan sa iba't ibang dako man ng Pilipinas, no? Dahil mahalaga sa atin na ang mga kabataan ay ang kinabukasan ng ating bansa na siyang maaaring mag-ahon sa atin, no? Gaya na lamang, no, nabanggit kayo na dun sa pahayag ng Inat Philippines o yung stand ng Inat Philippines for literacy, no? International Literacy Day na ang pagiging illiterate ay nakakaano, no, tawag nito, nagkakaroon ng maraming hadlang gaya na lamang ng mga opportunity loss, at marami pang iba't kahit mahalaga, no, na manindigan ng ating bansa, matulungan ang mga kabataan para maibigay ang edukasyon na para sa kanila at huwag nating ipagkait, no, ang kalagahan ng edukasyon, no, sa mga kabataan natin. Kaya sama-sama tayong ipanalangin, no, na naway sa susunod na taon ay mabawasan na yung ano tawag na yung illiteracy rate ng ating bansa, no, sana bumaba na, and as well as, no, magtulong-tulong lahat ng NGOs and CSOs na kalampagin ang ating gobyerno, ating pamahalaan, no, para mahimok din sila na kumilos na rin dahil panahon na para wakasan ang illiteracy sa ating bansa. Ayan, isa na magandang hapon sa ating lahat, no? Parang mahabag damdamin, no? Kahit na medyo nahuli sila Miss Helen at pati Miss Sherilyn. Ang kanilang mga ibahagi naman sa atin ay talagang ano, ayan, parang naghanga ko. Na yung mga binahagi nila sa atin ay talagang ano po talaga, makabuluhan at higit sa lahat ay karapat-dapat din natin mapakinggan, no, mula rin sa kanila. At galing din sa kanila na mula na rin sa tawag nito, ilang years na rin, no, sa pakikibaka at pagtulong sa mga kabataan ay napakalaga po sa amin na mapakinggan din po ang inyong saloobin, no? Kaya hinihiling ko si Rhea, no, uod, no, ang lahat ng ating napag-usapan sa oras na ito. Rhea, nandyan ka pa ba? Parang nawala ata si Rhea, no? Lang, tingnan natin. Ay, nawala. Nawala ata si Rhea. Sige. Carry ba, Nikki? Carry mo bang ibuod lahat o i-summarize lahat ng ating napag-usapan sa araw na ito? Dahil nga, it's your comeback. Oo. Ayan, so natalakay po natin yung ano yung kahalagahan ng International Literacy Day. Nagbanggitin po siya. Pamamagitan po Parang may natin yung boses mo, Nikki. I'm not sure, ha? Yan. Natalakay po natin yung kahalagahan ng International Literacy Day, tsaka yung papel ng pamilya sa paghubog ng kabataan, yung kung paano dapat may pagkatuto din yung ating mga magulang para sila din po yung magtuturo sa atin, tsaka yung papel ng teknolohiya, kung paano ito nakakaapekto sa literacy ng mga kabataan, yung kung ano yung mga hakbang na dapat nating gawin para suporta sa pag-enhance ng mga programs ng paaralan sa pag-engganyo sa mga bata para mag-engganyo sa mga kabataan na matuto sa mga paaralan, tsaka kung paano makakatulong yung mga kabataan sa
pag-engganyo o paggawa ng mga programa na makakatulong din sa mga kapwa mag-aaral kung paano tayo makakatuto. Tsaka nagbahagi din sila Ate Helen tsaka Ate Jerlyn po ba tama? Ng kanilang mga opinyon ukol sa ating usapin ngayon. Yun. Ayan. Maraming salamat nun, Nikki, no? Pag inlaban mo talaga kahit yung mahina yung boses natin, no? And of course, narinig ko naman din. Ayun, maraming salamat, Nikki, no? So, para sa ating mga ilang mga announcement po, ang Kalambag ay napapanood po every afternoon po yan, no? 2 p.m. po, every Saturday po yan. At abangan nyo po ang susunod na episode, no? And pangalawa po, nariyan po ang Senior City, mamayang gabi po yan, no? 12 to, 12, grabe naman. 7 to 8 p.m. po yan ang Senior City po ay isang lifelong learning po. Kahit marami din po tayong matutunan doon, kahit panoorin nyo rin po. At para mas magkaroon tayo ng mas inklusibong lipunan, ay panoorin nyo rin po ang inclusion or inclusion natin, no? Every Saturday, every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po. Ayan, no? Naway, ipaki-like, share, and follow nyo rin po ang Facebook page ng Inyo Philippines, maging ng Kalambag. At ang Kalambag po ay napapanood po nationwide. Ayan. No? So, para sa ating dalawang guest, no? Si Miss Jerry at saka si Miss Helen, baka po may final words pa po kayo na pwedeng ibilin o shout out o pasasalamat. Pwede nyo na pong pwede na po kayo magsalita. O, pwede nyo na pong sabihin po. Siguro ang isa pong pinakanghuling sasabi ko, ang pagiging, sabi ng mga professional, ang educated person daw, ay yung professional lang o nakapag-aral. Pero sa amin sa Lakas, iba, ang pagiging educated ay yung mapagkakatiwalaan, may integridad, may sariling paninindigan, at kayang ay yung marunong tumulong sa kapwa, at syempre yung marunong tawag doon, kayang tumayo sa sarili. So yun ang para sa amin ay educated person. So hindi usapin regardless na ikaw ay nakatapos o hindi. Kasi ang isang mahusay na leader, kapag may mga ganong katangian, ay yun ang tinatawag naming educated person. Tama po. Yeah. Miss Jerlyn, baka may gusto po kayong idagdag? Sa akin naman, kahit hindi ka edukado, basta marunong kang makisama, makibagay, may pinag-aralan o wala. Basta marunong rumispito sa kapwa, isa kang edukado. Ayan, no? Thank you so much po. Baka may gusto pa po kayong pasalamatan, Miss Helen at saka Miss Jerlyn, no? Para, of course, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para pasalamatan. O baka may gusto kayong i-shout out. Oo, kasi nga, di ba, oo, live po ito. Pasalamatan yung kayong mga kabataan na patuloy na nakikisa o nagsisikap na maging bahagi ng papaunlad sa ating lipunan. Napakalaking tawag doon. Maraming salamat sa pagbibigay niyo ng panahon na makiisa at ang tawag doon, makipagtulungan para yung ating advokasya para sa edukasyon ay mas umunlad pa. So siyempre maraming salamat Init Philippines na laging nandyan sa atin, na gumagabay dahil at siyempre sa aming mga samahan, no, na aktibong nagtutulungan para isulong ang literacy sa buong mundo. Kasi kami, hindi lang po sa amin inaano yung sa literacy, kundi binabahagi pa rin po namin ito sa ibang komunidad. Hindi lang sa katutubo, kundi sa iba pang mga sektor ng lipunan. Yun. Ayan, baka may gusto pong idagdag si Miss Helen. Ay, si Miss Helen at Miss Helen. Jerlyn. No? Kasi para medyo naghang yung cellphone ko, ewan.
Go ahead, Shirley. Oo. Ako, saludo ako sa mga kabataan na patuloy na sumusuporta lalo sa usaping literacy. Salamat at nandiyan lagi ang mga kabataan. Salamat at nakapokus sa mga magagandang, positibong pananaw. At laging nagtutulungan at hindi hindi nang iiwan ng kapwa kabataan. Maraming salamat. Siyempre, salamat Kalambag. Salamat, Karambag. Ayan, maraming salamat din po Kalambag, no? Muli po, pinapasalamatan po namin lahat ng mga Kalambag Nation natin dyan, no? Yung mga nanonood na, mga kabatang nanonood po sa Kalambag. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta sa amin, no? Naway tuloy-tuloy din po ang aming programa sa Kalambag dahil wala po ang Kalambag kapag wala din po kayo mga kabataan, siyempre. And of course, wala kina Raisa, Rhea, kanina na nawala talaga sila, no? Rina at Kinaya. And of course, si Nikki ngayon at Hana na talagang nanindigan pa rin talaga hanggang ngayon. Kahit na talagang daming hadlang na sa buhay, yung internet connection talaga. Laban naman tayo. Kaya kaway-kaway kayo, Raisa at saka Nikki. Ayan. Kaway-kaway tayo dyan. Ayan. At mula rin po sa Kalambag, no? Kina Miss Helen at saka kay Miss Jerlyn. Muli po, ako po ang inyong lingkod. Ako po, Kuya Akim. At ito ang Kalambag. Ayan, see you next week. And God bless us all. Thank you so much. No, maraming salamat po. At see you on the next episode. Okay. Thank you. Oh my God.